Senior Citizens Monthly Pension, may mga magandang pagbabago. Yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista, basta lahat 60 years old pataas. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas. O ayan, narinig nyo na. Ayon kay Rep. Milagros Aquino Magsaysay ng Senior Citizen Party List, kasama si Rep. Estelia Kimbo, ay nagbitaw na ng salita na lahat ng 60 years old and above ay magkakaroon na ng pensyon. Kung matatandaan nyo na nagrally ang grupo ng mga senior citizen sa harap ng Senado para himukin ang mga senador na ipasa na ang panukalang magbibigay ng dagdag pensyon sa lahat ng mga senior citizen. Giit ng mga senior citizen na 8 buwan nang nakapending sa mataas na kapulungan ang panukalang batas pero hindi pa rin pinagtitibay ng mga Senado. Mahalaga raw na pagtibayin o pag-approve ng panukalang ito para tustusan ang mga pangangailangan ng ating mga senior citizen lalo na sa pambili ng kanilang maintenance na gamot. Sumugod sa labas ng Senado ang mahigit na 6,000 mga senior citizen para igiit ang pagsasabatas ng Universal Social Pension na una ng pinagtibay ng Kamara bago matapos ang 19th Congress. Ito ay pasado o approve na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10423 na layong palawakin ang mga sakop na mabibigyan ng social pension ng gobyerno pero nakapending pa ito sa committee level ng Senado. Sa kasalukuyan, aabot lang sa mahigit na 4 million Pilipino o Pinoy na umaabot sa 6 years old ang nakakatanggap ng kanilang social pension. Ayon kay Magsaysay, ang kailangan magkaroon ng pensyon ang lahat ng nakatatanda at wala na ding pipiliin, basta kasama lahat, kaya may pensyon man o wala. Yung magkaroon ng pension ang lahat ng mga nakatatanda. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista, basta lahat 60 years old pataas. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, ay tatanggap na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas. Nais ng dalawang mambabatas na hindi lamang ang mga indigent citizen na kasalukuyang tumatanggap ng pensyon ang mabigyan kung hindi lahat ng may edad 60 pataas. May pera man o wala, may SS man o wala, kasali ka na dito. At ito daw ay bilang pagkilala sa lahat ng mga senior citizen anuman ang kanilang naging estado sa buhay o naging ambag sa lipunan. Kung maaaprubahan, aabot sa mahigit na 7 million pa, imagine 4 million lang ang nakatatanggap ng pensyon sa ngayon. So 7 million pa ang hindi. So 7 million pa ang makatatanggap ng buwan ng pensyon. Hindi pa nabanggit ni Magsaysay kung ano ang mangyayari sa 4 million na tumatanggap na nung una pa lang na tigwa 1,000 pesos kada buwan. Dahil sa bago niyang deklarasyon tungkol sa kung magkano ang magiging pensyon. Ang proposal namin kasi itong mga indigents na 4,085,000 na tumatanggap na ng 1,000. So ngayon, para lang po makatanggap ang lahat ng mga nakatatanda, nag-umpisa po kami sa 500. Kasi yun lang po ang kaya ng budget. So ngayon, ang mga 7 million na hindi pa tumatanggap ng buwanang pension ay tatanggap sila ng 500 a month, pero may provision kami na itataas every year. So, 4 milyon na ang mga indigents na tumatanggap ng pensyon at tumatanggap ng tigwa 1,000 pesos monthly. So ngayon, ang natitira pang mga seniors na hindi kasama sa mga indigent citizen ay makakatanggap na rin ng tigpa 500 pesos monthly. Okay, malinaw ha? Yung mga dati na tumatanggap na 1,000, so 1,000 po yung mga indigent. At ngayon, yung mga madadagdag ay tigpa 500 pesos. Okay? So halos nasa 7 million na ang hindi pa tumatanggap ng pensyon ay magkakaroon na ng 500 pesos per month. Pero may provision sila na itataas ang pensyon taon-taon or every year.
So, ang ibig sabihin, kung kayo ay indigent, 1,000 per month at kung hindi naman ay 500 per month. Kasi maaprubahan ngayon, back to zero. Pupunta na naman sa Senado ay sa Kongreso. Baka mahirap na naman po ang proseso. Hirap po kami na nagpa-aproba po sa Kongreso. Hirap na naghanap ng pondo. Ngayon po dito sa Senado, pinatulog lang nila ng 8 buwan. Sana naman nakikiusap ang 12 million na senior citizen na ipasana po ninyo, may panahon pa kung gusto ninyo na aprubahan itong Universal Social Pension. Para naman sa may mga pensyon ng SSS o kaya ay GSIS, kasali na rin kayo dito. At sa ngayon, ang kondisyon na lang ay ang pagpapasyahan kung magkano ang magiging minimum na basehan. Kung kayo ay isang indigent na senior citizen at hindi pa nakakatanggap ng pensyon, pwede na kayo mag-apply na kayo sa pinakamalapit na DSWD sa inyong lugar upang mapasali sa buwan ng pensyon. Sa isang lungsod naman sa Maynila ay may nagmungkahi na ang kanilang mayor na ang mga senior citizen na may pensyon na 4,000 pesos pababa sa SSS o GSIS ay kasama na sa pensyon. So may mga video pa rin tayo para sa mga senior citizen, makakatulong po ito sa inyo. At ilalagay ko rin ang link sa description para i-click nyo na lang kung gusto nyo panoorin. So meron tayo sa PhilHealth. Tungkol naman ito sa konsulta package na libre na lahat ng senior. So kailangan nyo lang mag-apply dyan at panoorin nyo lang yung video para makuha nyo yung detalye. Meron din tayong ang mga seniors naman na hindi na kailangan ng booklet kapag bibili ng gamot. May video rin po tayo niyan at para makakuha ng 20% discount. Meron din tayong cash benefits para sa mga senior citizen, yung Expanded Centenarian Act, yung magsimula 80, 85, 90, 95 years old ay makakatanggap na ng tigta 10,000. Panoorin nyo lang, may video po tayo niyan. Isa pa, kailangan nyo rin mag-register sa NCSE para sa lahat ng mga seniors para bilang po kayo sa head count. At sa mga future benefits, kasali rin kayo. Okay? So, makakakuha ng 20% discount kahit walang booklet ang mga seniors. So, ayudan man para sa mga senior citizens, sa mga centenarians. Marami po tayong video tungkol sa mga senior citizen dahil isa po sila sa mga inaalagaan natin at binibigyan natin ng mga impormasyon. Okay? So, sa ngayon, maraming salamat po sa panonood at huwag niyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe. Good news at mga hit senior bell para citizen, updated ang kayo inyong sa ating mga pinakaantay na future 1K monthly videos. pension ay Mula po sa minamadali Proman na TV, ngayon sa Senado. maraming salamat po muli at God bless Isa ba to kayo sa everyone. mga senior citizen na umaasa na mabibigyan ng 1,000 pesos na monthly pension? Sa ngayon, 2 na sa mga kongresista natin ang nagsusulong ng House Bill 10423 o ang mas kilala sa Proposed Universal Pension for Senior Citizens Act. Kung maaalala nyo noon lang na nakaraang Lunes ay nagtipon-tipon na may 6,000 mga senior citizens. Imagine 6,000 yan na pinangungunahan ng United Senior Citizens Party List sa harap ng Senado. Para ipasa ang House Bill 10423 at para maibigay na ang social pension sa lahat ng mga senior citizen. 8 months na po ang nakakaraan at hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Senado ang bill na ito. Naaprubahan na ito ng House of Representatives para sa third and final reading. So meaning tapos na noong pang May 2024. Pero nananatili pa rin na pending sa committee level ng Senado. Ang Acting Appropriation Panel Chairperson na si Rep. Stella Kimbo, maraming salamat sa iyo, Ms. Kimbo, at ang United Senior Citizens Party List Representative na si Rep. Milagros Aquino Magsaysay, marami rin po salamat sa inyo, ay nagsanib puwersa na. So silang dalawa nagsanib sa Assembly of Senior Citizens sa Senate para i-apela. So silang dalawa ang nag-aapela nitong bill na ito na ang 1,000 pesos para sa mga senior citizen. Minamadali na nila sa Senado na dapat ay aksyonan agad. Dapat ay aksyonan agad ang bill na ibibigay na 1,000 pesos na monthly pension para sa lahat ng mga kababayan natin mga seniors bago matapos ang 19th Congress.
Sa ngayon din ay nasa 7 million na ang mga seniors natin na makakatanggap ng pensyon. Eto pa, may pensyon man o wala, take note may pensyon man o wala, pasok ka dito. Ayon sa nagsusulong nito at may dagdag pa, bukod dun, may dagdag pa na 100 pesos kada 5 years. Yan po yung kasali dun sa panukala. Ang Universal Social Pension Act ng mga seniors ay patas at isang dignidad na dapat ay ibigay sa mga seniors. Sinisiguro ng panukalang ito na walang maiiwang mga senior citizen na luhaan dahil sa economic status o taas ng mga bilihin sa ngayon. Ito rin ang magiging pangtawid gutom ng mga ilan nating mga senior citizen na walang inaasahang pensyon mula sa gobyerno. Ang bill na ito ay ililipat na rin sa pangangasiwa mula sa Department of Social Worker o DSWD papunta na ito ng NCSC o National Commission of Senior Citizen sa loob ng 3 taon. So, during these times, sa ngayon ay nagko-coordinate na sila para sa complete transfer. So, mayroon din tayong video kung paano tayo magre-register sa NCSC para maging entitled na rin kayo sa mga benefits para sa mga seniors. At ilalagay ko rin ang link sa description para i-click nyo na lang at kung kayo ay magre-register. So sa ngayon, konting tiis na lang at ito na ang final na pagkakataon para maibigay na ang inaasam-asam ng mga seniors na 1,000 pesos buwan-buwan. So ipagdasal na lang natin na mas mapaaga pa ang approval at mapakinabangan na kaagad ng ating mga seniors. Meron din tayong mga videos na pwede niyong panoorin tungkol sa mga senior citizen. Meron tayong 20% discount kahit walang booklet, yan, may video rin po tayo niyan. At yung ayuda para sa mga senior citizens kung paano tayo makakasali, ito po yung mga centennial benefits. Tapos yung pag-register sa NCSC. Pangatlo, ang pang-apat naman natin ang mga cash benefits para sa mga senior citizen, yung Expanded Centennial Act or Centenarian Act. And then meron din tayo sa PhilHealth. Libre na rin po ang mga senior citizens sa PhilHealth Consulta Package. At sa mga senior citizens na hindi na kailangan ng booklet, yan, meron din po tayo yan. Okay, hanapin nyo lang po sa ating channel at kung gusto nyo panoorin lahat, punta lang kayo sa playlist at makikita nyo lahat ng tungkol sa mga senior citizen. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa panonood. At huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa ProMag TV, maraming salamat po and God bless.